Bumisita kamakailan ang dalawang kilalang personalidad na sina dating PACC Chair Greco Behleca at si dating NYC Chair Ronald Cardema sa KOJC headquarters sa Davao City. Si Jean Domingo sa detalye. Matapos ang halos 2 linggong KOJC compound siege sa Davao City, nagkaroon ng pagkakataong bumisita ang dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Greco Behleca at dating chairman ng National Youth Commission na si Ronald Cardema sa lugar. Layunin nilang kamustahin at tingnan ang lugar matapos ang 16 na araw na paglapastangan sa sagradong KOJC compound. Nagpahayag ng reaksyon si Behleca sa karumal-dumal na paglapastang naganap sa religious compound. Well, it's really heartbreaking kasi nakita ko maayos maganda, hindi lang maayos, maganda And yung labor, effort, neat, nice, and proper, lahat yung binaliwala Tapos it was a invasion of our right to life, liberty and property. Lahat talaga binayolate for political purposes or yung differences na in the first place, karapatan naman natin lahat ng magsalita, to give our grievances. And tapos, talagang inapin nila and they didn't do it for one day, they did it for 16 days. So talagang nakakadurog ho ng puso. I could not imagine anong klaseng, bakit nila ginawa yun sa isang religious compound, na walang awa, walang takot man lang sa Diyos. Samantala, nagpaabot din ng dalawa ng mensahe para sa mga miyembro at misyonaryo ng KOJC, maging ang mga taga-suporta nito. Masabi natin sa ating mga miyembro sa KOJC, for the longest time, nagpapasalamat tayo sa inyo. Kayo ang isang grupo sa Pilipinas, maliban sa Armed Forces, maliban sa PNP, kayo ang isa sa malaking grupo na naninindigan laban sa New People's Army. Kayo ang kasama ng gobyerno sa paglaban sa NPA. Kayo lang ang nakaintindi sa problema sa damdamin ng mga pulis at sundalo at mga Pilipino na napatayan ng NPA. Yung mga kasamahan ay napatayan. Kinover nyo sa SMNI, walang bayad. Kinover nyo lahat ng operation ng AFP at PNP para ipakita ang pagsugpo natin sa NPA. Ang masabi ko sa inyo, sinabi lang ni Pastor Kibuloy, tatag lang. Tatag lang. Basta nagsasalita tayo, basta nagsasama-sama tayo, basta pinapakita natin yung ating damdamin para sa ating bansa, mananalo tayo. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Maraming salamat po. To our KOJC, brothers and sisters, mga kaibigan, ako po ay nakikiisa, nakikidalamhati sa inyo. Naririto ako to show my support and to see really what happened and assess what we can do na hindi na maulit ito sa kahit na sinong Pilipino. Nagpapasalamat ako sa tibay ng inyong loob na ipinakita, sa katapatan na ipinakita nyo sa inyong pananampalataya, sa katapatan pinakita nyo hindi lamang kay Pastor, pero pati sa inyong organisasyon, simbahan at reliyon. You make us proud. Pinakita nyo ang tapang at lakas ng loob na at hinahon at the same time na kinakailangan ng ating bansa para hindi pagwagian ng mga tao at mga grupo na gustong mag-abuso. Kumbaga, you took the punishment for the entire Philippines. Hindi naman, gaya nga na sinabi ko, hindi naman kayo politiko Diba, supporter lang kayo ng isang politiko na naniniwala kayo tama ang ginagawa. Pero kayo ang tinira dahil kayo yung supporter, kayo may media outfit, kayo ang maunlad. Pero kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong sakripisyo at nananalangin na ang Panginoon Diyos ang magbibigay parusa sa mga at ganti sa mga taong gumawa sa inyo nito at magpapala naman po sa inyo. So asahan po ninyo na sa abot ng aking makakaya, dadalhin natin ito sa katarungan. Hindi man ngayon dahil wala tayo sa kapangyarihan, pero ang katarungan ng Diyos ay hindi nila matatakasan. So sabi nga ni Pastor, tatag lang
Huwag susuko, sama-sama tayo. Dahil matatapos din po ito. Matatapos din ang termino nila. At ang kaparusahan ng Panginoon Diyos sa mga mali nilang ginawa ay sigurado natin na ibibigay sa kanila. Salamat po sa inyong sakripisyo. Matatanda ang kilala ang dalawa bilang mabuting kaibigan ng butihing pastor na si Pastor Apollo Sikibuloy at masugid na taga-suporta sa gawain ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.